Okay, mag-pray po tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Buksan mo ang aming puso at isip. Turuan mo kaming sumunod sa iyo kahit hindi po namin alam ang buong plano mo. Banal na Espiritu, kumilos ka sa amin gaya ng pagkilos mo kay Felipe. Naway maging handa kaming pupunta kung saan mo kami isinusugo. In Jesus' name, Amen. Okay? So, patuloy pa rin po tayo. We are now on the third, last Sunday na pala. Tama? Fourth Sunday. Pero, kasi pang-apat ka, feeling ko last Sunday. Next week pa pala. Fourth Sunday na ng ating pong series ng second quarter ng May, o yung pong May po ay Growing in the Spirit. No? So marami po kasing tao, gusto po natin yung clear direction. Kahit lalo na po ako, no? Pag napaka-detalyado ko po tao, pag lalo po kayo may kikwento, minsan kasi madalas sa kikwento yung matao, yung nasa dulo na, yung tipong parang yung tipong yung pinaka, ako po kasi pag di ko siya masusundan, dan po madalas kaming kasi hindi ko masundan yung sinasabi niya kasi wala yung umpisa or wala yung mga context, yung mga konteksto. Yan, yung konteksto ba, kung saan siya lang gagaling. Bakit niya sinasabi to? So, kaya po, marami pong tao, no? Pag inutusan mo, kahit naman sinong tao, papuntay mo, punta ka doon. Saan? Doon nga, punta ka doon, basta doon. Di ba? Ayaw natin, di ba? So, lahat po tayo dyan, lalo mga babae. Pakikuha mo nga yung yung nandun sa yung nandyan sa ganito. Oh, di ba? So, ang hirap yun. No, yan. So, lahat po ng tao, no, gusto po natin ng clear direction. Tama? Pero po, kung gusto po natin, minsan gusto natin, bago tayo kumilos, gusto natin ng confirmation wala kay Lord, di ba? Parang gusto natin, matiyak ba natin na talagang, eto ba talaga, no? Kaya po, yung parang, Lord, pwede po ba paki-PowerPoint presentation po ninyo yung future ko para alam ko na ang mangyayari pagtanda ko, kailan lang, yan pa lahat ng mangyayari sa atin. Pero minsan, hindi po kasi binibigay ni Lord lahat. Totoo yun. Kahit po yung dito sa ating pagmamanage po ng church natin. Yung feeling nyo kasi, baka maring feeling na marami dito. Parang lahat ay, alam ko na lahat kasi nangyayari parang, di ba? Parang ang feeling nyo, parang alam na alam ko. Hindi po. Kahit po ako, hindi po malinaw ang lahat ng bagay. Yung mangyayari next year, nagkakalakip-lakip lang po ang lahat. So, lahat po ng bagay, madalas, sa pagsunod sa Panginoon, ay lalakipan talaga ng pananampalataya. Malaking pananampalataya kasi hindi mo talaga nakikita ang maraming bagay. Pero nagkakalakip-lakip na tsaka lang pag nangyari na, saka mo ma-appreciate kasi kung papaano nagtugma-tugma ang lahat ng bagay. Amen po? Yes. Kaya po, si Lord, minsan bibigyan ka lang niya ng next step. O, ito susunod mong gagawin. Pero yung next step na yon, wala ka pang alam ano yung susunod doon. At doon po nasusukat ang talagang pagtitiwala sa Diyos. No? So, ang tanong, paano kung ipadala ka ng Panginoon doon sa taong hindi mo kilala? Paano kung yung breakthrough na hinahanap natin o yung hinahanap ng ibang tao ay depende sa pagsunod mo? Kasi may mga tao na makakalaya sila sa sitwasyon nila pero hindi sila makalaya kasi ikaw ang gagamitin ni Lord. Kaya lang, nakadepende sa iyo kasi di ba dahil paudot-udot ka pa. Tama? Kaya po, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang buhay naman po ni Felipe, no? Hindi po yung Felipe na apostol o yung mga nakasama sa 12 disciples. Ito po ay si Felipe na lingkod lang ng Diyos.
Hindi po siya apostol na sikat tulad ni Pedro or ni Pablo, pero ginamit po siya ng Diyos ng makapangyarihang paraan. Bakit po? Dahil marunong po siyang sumunod katulad sa leading ng Holy Spirit. Kasi po ang banal na Espiritu ay may paggabay. Kuha ko ba natin? Nag-aaral ng Wednesday, naintindihan natin. So yung banal na Espiritu, pag mula po nang ikaw magtiwala sa Panginoon, siya na ay nananahan sa'yo. At siya na po yung nagsasabi sa'yo kung ano yung gagawin mo. Siya yung nag-uudyok, siya yung nagkukonvict sa'yo, no? Uusigin ka na parang, hindi map-usig, kundi parang, siya yung nag-uudyok sa'yo na huwag gawin to, gawin yan. Ganun po yun. So, ganun po ang banal na Espiritu. Kaya lang, ang maganda lang kasi kay Felipe, marunong siya na sundin kung ano yung sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo. At doon po natin makikita yung spiritual growth leads to spiritual led service. Ano ibig sabihin nun? Yung paglagong spiritual, nagbubunsad po siya ng spiritual na pangunguna ng paglilingkod. Yung parang meron kasi tayong maaari kasi naglilingkod tayo dahil inutusan ka lang ni pastor. Dahil sinabi sa'yo ni pastor, gawin mo to. Yun ay hindi spirit-led. Kasi sinunod mo lang siya kasi sinabi. Ang spirit-led, ibig sabihin nun, ang spirito mismo ang nagsasabi sa'yo. Yun po ang pinakamasarap na karanasan ng mga mananampalataya. Kasi doon mo makikita kung paano mo na papatunayan na totoo nga ang Diyos. Kaya po dito sa church po natin, mga pinatutupad po natin mga programa, mga activity, hindi po yan dahil gusto lang ni pastor. Gusto ko po linawin to Hindi po yan, mararamdaman naman natin no, na ito ay gusto lang ni pastor. Pag ito po ay gusto ng banal na Espiritu at yung talaga ang sinasabing gawin natin, ang bawat isa makakaranas ng presensya ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Kaya yun po yung pinakamasarap na karanasan at magkakaroon ka po ng matinding fulfillment at paglalim sa pagkaunawa at pagkilala sa Diyos. Kasi alam mo kung paano ka kinakausap ng Panginoon. Nasasanay ka kung paano mangusap sa iyo ang Espiritu. Magiging sensitive ka kung ito ay tinig ng Diyos o tinig mo lang. Are we getting the point now? Yes. Kaya po, habang lumalabgaw ka sa Panginoon, hindi lang po kayo nagiging church attendees. Hindi lang kayo taga-attend, taga-upo, taga-amen. Pag sinabi, amen po, amen. Manalangin, pikit. No, hindi lang tayo magiging ganon, hindi tayo transactional, kasi nagiging available po tayo sa misyon ni Jesus. Yun po ang pinaka-ultimate goal ng church na ang bawat isa sa atin ay magiging handa sa misyon ng Panginoong Jesus. Okay. Kaya po ang ating pong topic o title ngayong umaga, Philip, Go Where God Sends. Ang ating pong pinaka-keywords ay matatagpuan po sa Gawa 8:29 hanggang 30. Invitahin ko ulit kayo na tumayo at tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. Sige po. Basahin po natin Gawa 8:29 hanggang 30. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. So bago natin maintindihan itong pag-aaralan natin, let's go
dun sa pinaka-konteksto, ano pa talaga ang nangyayari dito sa pagkakataon ito. So, yung pong Gawa 8, yung chapter na yon, no? Kailangan, bago natin siya maintindihan yung chapter 8, kailangan mo nang makita kung ano ang nangyayari sa church noong panahon na to. Remember, kasi simula pa lamang ng early church. Okay? Kasi simula pa lang ng pagtatag ng mga church ni Jesus Christ. So, very pioneering stage pa lang ang mga churches this time. Okay? Parang tayo, pioneering. Pag sabing pioneering, sinisimulan. Okay? Hindi pa established. No? So, sa panahon ito, katatapos lang mamatay ni very good ni Stephen na pinag-aralan natin last Sunday. Natandaan natin. So si Esteban, no? Si Esteban, namatay muna si Esteban dito. So siya po kasi ang unang martyr. Siya ang unang naging martyr na sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Namatay siya dahil sa pagsunod sa Panginoon. Siyang una. At pagkatapos po nun, ng kanyang kamatayan, no, nagkaroon po ng matinding pag-uusig. So, yung panahon po nito, para po maintindihan natin, I don't know kung merong ng world history itong mga batang ito. So, nakapag-world history na ba kayo? Ano yun? So, merong kasaysayan ng daigdig, no? Pinag-aaralan yan, I don't know, kasi sa amin, pinag-aaralan natin yung world history. So, kung matatandaan ninyo sa history, meron tinatawag tayong King Nero. Si Haring Nero. Ano siya? Kaya, sa panahon po ni Nero, ay lahat, ito yung panahon ni Alexander the Great, no? Noong panahon na to, lahat ng mananampalataya ay pinapatay sa pamamagitan ng pagsunog. So, nilalagay sila sa arena. Hindi po sa arena nagpinapangprito, ha? Yung arena, yung, alam yun, parang gym. Alam yung gano'n? Parang gano'n. Yung, parang stadium, di ba? So, sa gitna po nun, tinatali sila sa mga poste at ginagawa silang lamp post. Sinusunog ng buhay. Huhulihin sila para sunugin o di ka, pinalalaban. Naku, matindi. Kaya matindi ang pag-uusig ng panahon na yon. Kaya bang ginawa ng mga believer, mga nanampalataya sa Jerusalem, nagsikalat sila. Umalis sila sa Jerusalem. Nakuha. Naiintindihan po ba natin to? At pagkatapos po noon, biglang nagkaroon po na matinding pong laban sa mga persecution. Pero, kailangan, ang nangyari po doon, hindi po napigilan ang pagkalat ng mabuting balita. Sa kabila ng matinding pag-uusig, ang mananampalataya dati, talagang nanindigan para sa mabuting balita. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng matinding nasusuong sila sa hirap, nawawalan ng trabaho yung iba. Kasi nagsikalat sila, di ba? Nawalan ng bahay para lang sa Panginoon. Para wala nag-init. Ganyan po ba mangyayari sa amin, Pastor? Naintindihan po, ganun po katindi. Tingnan natin sa Gawa 8:1. Sabi niyan, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. So si Saulo ang nagbigay ng go signal. Kasi si Saulo, humingi siya ng parang basbas sa pinuno ng kanilang simbahan na siya'y bigyan ng karapatan patayin ang lahat ng mga mananampalataya ni Jesus. Kaya yung pagpatay kay Stephen ay may basbas ni
Saulo o ni Pablo. So, nung araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban saan? Sa church, sa iglesia ng Jerusalem. So, yun kasi nagsimula, tama? Kaya maliban sa mga apostol, ang lahat ng mga mananampalataya, kasama yung mga disciples, no, ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain at ng Judea at Samaria. So within the Israel at doon pa rin sa katabing nila, Samaria. So we know for a fact, no, ang Samaria, mamaya pag-aaralan natin siya. So sa tingin po ng kaaway na siya Satanas, so imagine yung panahon ng nina Apostol Saulo, ang tingin nila, ang kaaway ng church that time, kapag tinakot natin sila, titigil na sila. Kaya po, ganun ang ginawa nila. Parang gumawa sila ng pag-uusig para matakot. Uy, tumigil na tayo, baka parang gano'n, no? So kapag nahirapan natin sila, mawawala na ang kilusan ni Jesus, yung Jesus movement, titigil. Pero hindi nila alam, yung palang pag-uusig na yon, ang magiging dahilan ng para lalo pang kumalat ang mabuting balita. Yung mga believers, yung mga mananampalataya na dating nasa Jerusalem, napunta ngayon saan? Sa iba't ibang lugar. Para po dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi po minsan, akala po natin kapag may pressure, talo na tayo. So, ba't ganun? Parang ayoko na. O, di ba? Kapag meron tayong minsan, nararamdaman natin, merong pressure sa bahay, nape-pressure sa problema, nape-pressure tayo ng mga limitasyon natin, di ba? Na iba yung sitwasyon natin, pero kay Lord, yung pressure minsan ay process para po tayo lumago. Para pong buto. Kapag ang buto nasa ibabaw lang, no? Walang bunga. Pero kapag ibinaon to, no, sa lupa, doon po magsisimula yung buto na tumubo. Ganon din po minsan ang buhay po natin. Minsan talaga inilalagay tayo ng Lord, hindi para po ibaon. Di ba? Kasi po may season tayo na baon tayo sa problema, naiipit tayo sa pamilya, sa negosyo, sa kung saan man. Tapos nandiyan pa yung inuusig tayo ng kapitbahay, tapos pinahihirapan tayo. Tapos parang feeling mo, ang tahimik naman ni Lord. Parang walang, wala kang nararamdaman sa Kanya. Pero baka po kasi, binabaon tayo ng Diyos. Baka itinatanim tayo ng Diyos. Amen? Yeah. Para po mas lalo tayong mamunga. At dito po papasok si Felipe. Okay? Dito papasok si Felipe. Hindi po siya super sikat na apostol. Hindi siya celebrity preacher kagaya ni Prado at ni Ton. At dito din po nakikita na kapag po yung ordinaryong mananampalataya gaya natin ay willing sumunod sa Panginoon, kahit ordinaryo ka lang, yung sa tingin mo parang, ay sino ba ako? Parang wala naman akong alam, di ba? Kahit sa tingin mo ikaw na yung pinaka kulela sa In-Light Christian Fellowship, ikaw na, sa tingin mo, ikaw na pinakakulela, alam nyo po, maaring ka pa rin gamitin ng Diyos. Yes. At kahit anong sitwasyon, para po sa kanyang misyon. Katinan po natin ang point 1. Extraordinary growth, yung hindi pangkaraniwang paglago, nangyayari po siya sa pagsunod sa kilos ng Diyos.
Amen. Tingnan po natin yung Gawa 8:4 hanggang 5. Sabi dito, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila nagpunta. Ulitin natin. So kahit saan sila nagpunta, hindi sila napigilan ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. No, kahit na, halimbawa, yung collab, di ba, masaya tayo at malakas tayo pagsama-sama. No? Kasi ang lakas loob mo, magtuturo ka kasi may kasama ka. No? Ito, nag-iisa na ikaw. Wala ka ng kakolab, wala ng pastor, wala ka ng ka-churchmate. Hindi nila pinigilan ng kanilang sarili mag-P40. Wala na po nag-amen. Can you say amen to that? Nagpunta po si Felipe, saan? Sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Okay. Pansinin po natin na habang ang iba na takot dahil saan? Sa matinding persecution o pag-uusig, yung mga mananampalataya naman patuloy sa pangangaral. So hindi sila tumigil, hindi sila nagtago habang buhay. No? Hindi nila sinabi, Lord, pwede po ba next year na lang kami mag-share kapag medyo tahimik na ang lahat? Pag ng tipong nalimutan na nila kami, saka po kami mag-share. Hindi nila sinabi. Hindi nila sinabi na pag medyo wala na akong problema, pag nakahanap na ako ulit ng matitiran na bago, hindi nila sinabi. Can we say amen to that? They kept moving forward. Nagpatuloy silang isulong na kasama ang Diyos. At isa sa ginamit ng Diyos ay si Felipe. Yes. Ngayon, mahalaga maintindihan po natin kung gaano ka-significant yung tinanggap. Di ba sinabi dyan yung Samaria? Okay? Gusto ko pong hindi po basta-basta kasi an ordinary city ang Samaria. If you can still remember, no? Ito pong Samaria, ang mga Hudyo po kasi at Samaritano, may mahabang history ng alitan. Simula pa po yan nung lumang tipan. Okay? Sa lumang tipan pa, nahati. Remember, ang Israel ay may 12 lipi. Iisa lang sila dapat na bansa. 12 tribes, di ba? Nahati ang Israel into Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, sila po yung napunta sa Samaria. Okay? Yung Southern Kingdom, yun ang sa Judah na kung saan dun yung lahi ni Jesus. At dahil sa paghalo, no, ng ibang kultura at paniniwala, kasi po itong Samaria, Israel sila. But sila po yung Israel na nakipag-asawa ng iba't ibang lahi. Okay? Kaya nahaluan sila. Hindi na sila yung pagiging pure blood Israel nawala. Nakuha? Naintindihan po ba natin? Yes. So, kaya po, tinitingnan ng mga Hudyo, ito yung mga Judea, 12 lang na lang, kasi sa 12, 2 na lang na tribo to eh. So sila po yung, they kept them pure. Ito hindi. Kaya ang tingin nila sa mga Samaritano, bagamat sila Hudyo, sila ay unclean, hindi malinis. Kasi remember,
may utos si Yahweh sa kanila na huwag makipag-asawa ng mga ibang bayan. Yes. Kaya sila ay, ang tingin ng mga Judea, mga ano sila, marurumi. Naintindihan po ba natin? Yes. Hindi purong lahi. Kaya merong racial tension. Kaya kung natandaan ninyo si Jesus, kinatagpo ang isang Samaritana. Nakuha natin? Naintindihan natin? Kaya po, doon po, pinadala ng Diyos si Felipe. Doon sa tinatawag nilang hindi malinis, doon sa yung iniiwasan nila for the longest time, hindi nila nakikihalubilo, doon siya napunta. Dahil ang gospel, o ang mabuting balita, hindi lamang po para sa kung saan na komportable tayong i-share. Hindi lang dun sa gusto natin na tao. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi lang dun sa iniisip natin na madali natin i-share. Talagang tahimik po sila, Lord. Okay? Ang mission po ni Jesus ay wala pong favoritism. Walang itinatangi at wala tayong itatanggi. Kung naalala po ninyo, mga kapatid, no? Sorry, ayan, nakita nyo nakikipag-usap, hiwalay po sila. Kaya po, kung matatandaan natin, si Jesus po, bago umakyat sa langit, may bilin sa kanila. Yan yung sinabi natin last Sunday. Ano sabi sa Gawa 1:8? Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa buong Jerusalem, kung saan sila nakatira, at sa buong Judea, sa buong kanilang lipi, at teka muna, meron muna Judea at ulitin natin. Nakuha natin ang connect. Nakita natin yung connect. Nakita natin yung connect. Hindi nagkataon. Kasi ganito po yung mga kapatid. Kasi nga itong mga unang mananampalataya, yung mga alagad, di ba Hudyo lang sila? So they are feeling, di ba nakatandaan natin, meron silang feeling exclusivity. Exclusive lang para sa kanila. Kaya sila, dahil nga, inutusan sila ng Panginoon na pumunta sa Samaria para sa ikalat ang mabuting balita. Pero, alumpihit pa rin sila. Alumpihit pa rin sila. Hindi sila pumupunta. No one dares to go to Samaria to share the gospel. Walang man lang sa kanila na iisip, ay akong kaya, punta, sabi ni Jesus, pumunta doon. Wala. Nanatili pa rin sila sa Jerusalem kung saan komportable sila. Kaya ginamit ng Diyos ang pag-uusig para mapwersa sila magpunta kung saan gusto ng Diyos. Am I making sense? Yes. Am I making sense, guys? So, pansinin po natin, no, hindi aksidente ang Samaria. Samaria was never an accident to Philip. Hindi siya random events. Yung bigla na lang napunta. Diba? Part ito ng mission plan ni Jesus. At si Felipe ang naging willing maging bahagi ng plano ng Diyos. Minsan gusto natin, no, gamitin niyo po ako, gamitin tayo ni Lord. Pero, gusto natin pa rin pipili ng assignment. Ako basta dito lang ako.
Basta ako, i-share ko lang mga bahala kayo dyan. Kayo na pumunta dyan. Comfort zone yan. Amen? Can you say amen to that? Yes. Can you say amen to that? Yes. Dahil gamitin mo ko, basta yung gusto ko yung mga sharean ko, yung mababait na tao lang. Ganun, gamitin mo ko, basta yung hindi ako mapipiling awkward kasi baka mamaya mas matalino pa sa akin yan eh. Lord, gamitin mo ko, basta yung hindi ako mahihiya, yung talagang confident ako. Yan. Alam niyo po, ang banal na spirito, Yes. madalas, gumagalaw siya, labas kung saan tayo komportable. Amen. Holy Spirit. Kasi po ang paglago nangyayari kapag po nandoon yung obedience. Kung gusto po natin lumago ang in-light Christian fellowship, kailangan po na magsimula sa atin na may pusong sumunod sa Diyos. Amen. Kung gusto niyo pong makita lahat ng kabataan, lumalago, itong mga kananayan, itong mga bawat isa sa atin, it starts from being obedient to God. Parang iba sa atin kapag may ministry assignment, no, kapag worship team, praise God. Pero kapag evangelism, Lord, outreach, paghahayo, Lord, kapag, kailangan po ba talaga pupunta doon? Baka pwede naman chat lang. Pwede na lang, dito na lang kami. No? Kapag outreach, pwede ba online na lang, Pastor? Pero minsan, alam niyo po, ang greatest growth nangyayari, hindi sa comfort, kundi sa obedience. Maraming Christians gusto ng growth, gustong lumalim, gusto nating mabless, gusto natin gamitin ni Lord, gusto natin maranasan ng banal na spirito, yung kapangyarihan niya, pero ayaw natin gumalaw. Mararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay nagsimulang magsabi ng yes, Lord. Pag simula mo ng Lord, sige po, kung saan mo po ako gagamitin, kung saan mo ako dadalhin ng aking paa, kung sino yung tao na makakatagpo ko, I am more than willing to be used by God. Ang spiritual maturity po kasi, hindi lang po yan sa dami ng alam na verses, sa taas ng kamay, ng worship, sa haba ng prayer. Ang tunay po ng spiritual growth ay sumusunod po yan sa galaw ng Diyos. Kahit hindi po convenient, kahit hindi comfortable, kahit hindi popular o hindi sikat, hindi nakikita yung parang kahanga-hangang gawin ng isang bagay, we'll still say, yes, Lord. Para pong si David, bago siya naging hari, ano po muna siya? Shepherd boy. Di ba? Tagapag-alaga ng tupa. Walang spotlight, walang audience, pero habang faithful siya sa maliliit na assignment, doon siya hinubog ng Diyos. Alam niyo po, si Pastor Ton, hindi naging Pastor Ton ng isang araw lang. Nagsimula po si Pastor Ton sa taga-timpla ng gulaman kapag may mission. Pero meron kaming Bible school. May Bible, parang every summer, may BBS o Bible yung mga pambata. Ang trabaho ko po unang-una, taga-timpla ng gulaman. Yung akala natin, no? At doon po ako hinubog ng Diyos. Mula sa maliliit na assignment, sa mga unti-unti, ang puso ko lang ay hinanda ng Diyos para sumunod.
Hanggang sa naging teacher na ako ng Bible ng BBS, hanggang sa naging coordinator ako ng Bible study, and the rest is history. Can we say amen to that? Yes. Can we say amen to that? So kahit sa mga simple, baka po kasi, alam niyo po ba, ang church po natin, nangangailangan ng mga support itong mga leaders natin. Napakarami pong pwedeng gawin para po ikaikalalago ng kaharian ng Diyos. Wala po talaga nag-i-amen. Amen? Amen po ba doon? Marami pong pwede. Kaya sana bawat isa sa atin ay maging bukas sa kung ano ang pwede natin gawin para sa Diyos. Ganon din po si Felipe. Hindi po siya nagsimula bilang isang preacher. Faithful servant muna siya. Tapat na lingkod ng Diyos. Bago siya ginamit sa mas malaking misyon. So, in thy Christian fellowship, baka may tinatawag sa iyo si Lord ngayon. Baka meron tayong taong sinasabi ni Lord na kausapin natin. Baka meron tayong ministry na pwedeng salihan. Baka meron tayong forgiveness na dapat ibigay. Meron tayong hakbang ng pananampalataya na dapat nating gawin. At minsan po, ang pumipigil ay hindi po yung kakulangan ng kakayanan, kundi yung pong unwillingness to move. Alam niyo, baka mamaya, hindi naman po dahil hindi natin kayang gawin, yung talagang ayaw lang natin. Yung hindi tayo handang kumilos. Amen po. Pero kapag natuto po tayong sumunod sa galaw ng Diyos, yung pong ordinaryong araw natin, yung ordinaryong Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Sabado, magiging isang divine appointments. Yes. Yung minsan, yung isang simpleng araw mo lang ay magiging isang pagtagpo at karanasan sa makapangyarihang Diyos. At habang sumusunod si Felipe, malaki pong movement ng Diyos sa Samaria. May mas nakagugulat na gawain ang Panginoon. Mas malaking crowd dahilan po sa Diyos ay sa isang disyerto para sa isang tao lang. Tingnan po natin. Extraordinary living requires sensitivity to the Holy Spirit. Kung gusto po nating maging hindi pangkaraniwan, sorry po, wait lang. Okay lang, pwede uminom? Yeah. So yung kailangan po tayo maging sensitibo sa galaw ng banal na Espiritu. Tingnan po natin sa Gawa 8:26. Pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Are you familiar ba sa inyo? Di ba? Till now, may naririnig natin siya. Yun po yung Samaria. Okay. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Sorry po. So, makita po natin, imagine ninyo, no? Nangyayari dito, ito po yung nangyayari to sa Samaria. So, may revival atmosphere. Marami na pong nakikinig kasi mula pumunta si Felipe, parang ganito. No, kunyari, itong Samaria, ako si Felipe, kunyari, ito na, dumadami na, may mga youth na, may collab na, may gantong-ganto na. So, nabubuo na, may mga leaders na rin nare-raise. Parang ganito po nangyayari sa panahon ni Felipe. No? Tingnan po natin, no, sa Gawa 8:6-8. Nang narinig ng mga tao si Felipe at makita ang himalang ginawa niya, nakikinig silang mabuti sa kanya sinasabi. Ang masamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas.
Maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. So there was a revival happening sa Samaria. Yes. Yung dating ang tingin ay mga marurumi, ngayon ay mananampalataya na ni Kristo Jesus. Kasama ng sumasamba. Yung mga dating mga may ibang mga Diyos-Diyosa na kinikilala, isa na lang kinikilala na Diyos, si Yahweh. Amen. Can we say amen to that? Amen. Imagine nyo so very successful ang naging ministry ni Felipe sa Samaria. Very visible ang results, blessed ang environment, di ba? Pero biglang sinabi ng Diyos kay Felipe, sabi sa kanya, umalis ka, pumunta ka sa disyerto. Lord, teka, parang ganito. Lord, teka. No? Hindi ba practical na, parang isipin nyo, di ba mas practical na manatili si Felipe doon? Di ba? Kasi marami ng tao. Hindi ba mas effective yon? Pero dito po natin makikita ang spirit-led life. Hindi controlled by popularity, controlled by obedience. Hindi yung kung ano yung mas maganda sa tingin ng tao. Kundi obedience. Minsan po kasi, kapatid, makinig po tayo dito. Minsan, kahit na ang ganda na ng nangyayari, kahit ang ganda na ng Bible study mo, na ililipat tayo ni Lord mula dun sa comfort, papunta dun sa uncertainty. Hindi ka tiyak. Mula dun sa crowd, papunta sa silence. Okay? Mula dun sa visible success, papunta sa hidden appointment. Ang hindi po ibig sabihin nun na iniwan tayo ng Diyos. Minsan, iyon po mismo ang direksyon ng Diyos. Para po GPS, alam niyo po yung GPS? Kapag may rerouting na nangyayari, minsan iniisip natin, bakit dito? Mukha naman traffic, ba't dito ako dinadala ni Waze? Bakit para mas malayo? Pero nakikita ni GPS ang hindi natin nakikita. Ganon din po ang Holy Spirit. Hindi natin naiintindihan agad, pero alam niya kung saan ang may divine appointment. Tingnan po natin ang Gawa 29:30. Sabi ng, sabayan, ang utos ng Banal na Espiritu, sabi niya, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ng propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Pansinin po natin ang response ni Felipe. Hindi siya nagtanong, Lord, safe ba doon? Disyerto? Ano meron doon? Eto na tao eh. Eto na ang ganda na ng ginagawa namin. Malago na. Tapos papuntay mo, disyerto? Camel. Are we getting now? Are we connecting? Sipin nyo, pinapunta sa disyerto? Hindi niya comfort. Kapag malinaw po, sabi niya, Lord, qualified ba ako? Kasi ang katatagpuin niya, isang may posisyon. Mamaya, intindihan natin yan. Mamaya, intindihan natin yan yung sino yan, no? Lord, pwede bang bukas na lang? Iba na lang. Pero anong ginawa niya? Nung sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, anong ginawa niya?
Very good. Tumakbo. Hindi nagpatumpik-tumpik kasi nakasakay sa karwahe ng kabayo. Hinabol niya agad. Dahil inutusan siya, hindi na siya kasi, ay, paano yun nakakabayo? Tinakbo niya talaga. Can you imagine that? Can you imagine that, guys? Yes. That is sensitivity the Holy Spirit. Kapag inudyukan ka na ban na spirito, gawin mo agad. Yes. Kapag sinabi sa'yo, i-PCS mo, PCS mo na agad. Pag sinabi ni Lord, ipag-pray mo siya, ipag-pray mo na. Yes. Immediate. Yes. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo yung ulam mo sa Kanya, ibigay mo na. Can we say amen to that? Yes. Can we say amen to that? Amen. Kapag malinaw sa iyo ang leading ng Banal Spirito, yung pong mga mature believer, yung lumalim na sa mananampalataya, marunong po silang gumalaw agad. Kasi alam na natin, ang banal na spirito na kumikilos dito, sinyalis na to, na iraramdaman ko. Yes. So, kailangan po tayong umabot doon sa ganung level. Dapat yun ang hahangarin natin. Kung gusto nating lumago, kailangan lumalim, tumalas ang aking pakiramdam sa galaw ng banal na spirito. Hindi lang yung sinasabi ng sarili ko, sa iniisip ko. Meron pong banal na spirito na pwedeng mag-udyok sa'yo beyond dun sa kaya mong gawin. Yes. Can we say amen to that? Na-excite po ba kayo? Amen. Minsan tayo kapag kinausap na Lord, anak, mag-reach out ka sa Kanya. I-PCS mo yan. Ang response po natin, Lord, baka po busy siya. Baka after 3 months, pwede na siguro, Lord. Lord, kung gusto mo talaga na puntahan ko siya, Lord, pwede po ba palgalawin ninyong electric fan na ito? Gusto natin ng gano'ng mga signs. Ang problema minsan, hindi po dahil nagsasalita si Lord. Ang problem, masyado pong maingay yung mundo sa paligid natin. Puno tayo ng social media. Tapos, andun pa yung comparison. Hindi naman ako kasing nilang mga leader. Ako, lang naman ako. Yan. Yung stress, pride, distractions. Kaya ang hirap pong marinig yung tinig ng banal na spirito. So, paano po tayo magiging sensitive sa Holy Spirit? Kailangan po, stay connected with God daily. Hindi mo makikilala yung voice ng Holy Spirit kung once a week lang po tayo nagko-connect kay Lord. Kung every Sunday lang tayo connected kay Lord, hindi po tayo magiging sensitibo at masasanay sa tinig ng Banal Espiritu. And then we need to learn to obey quickly. Kailangan yung alam mo yan, ganun po kasi dapat Kahit po ako, ganun po ako. Kaya po yung mga leader, minsan ko sila kasi nararamdaman ko kasi kumikilos ng banal na spirito. Kaya minsan pinupukpuk ko po talaga sila. Talagang nagpapaalala ko. Kasi that's one way of being sensitive to the Holy Spirit. Naiintindihan po ba natin? Are we getting the point? Katandaan natin, tinurunan natin at pinaalala po ni Ann ito, delayed obedience is still disobedience. Yes. So be interruptible. Ano po yun? Hindi ka dapat hindi ka dapat naaabala. Yan. Oh, minsan
may babaguhin si Lord sa plano natin. Kesa dun sa kasi po meron siyang mas importanteng, dahil po meron tayong importanteng assignment. Kaya po minsan, no? Minsan napapansin niyo, hindi agad ako sasabi ko, ito yung plano ko. Pero hindi po na natin siya ginagawa. Napapansin niyo? Kasi nga, gusto po natin, hinihintay ko po kasi na pakialaman ng Diyos yung plano. Yeah. Kasi mas maganda kung ang Diyos ang may plano kaysa sa plano natin. Amen. Can we say amen to that? So may mga comments sa buhay na parang simpleng chance encounter lang. Ano po yung chance encounter? Yung parang nagkataon lang. Yes. May nakausap ka na, so parang ganito po yun. Napansin nyo yung parang may nakausap ka bigla. Parang meron kang may na-message ka bigla. Yung parang meron kang na-invite ka. Yung parang may napag-pray ka. Pero later on, napansin mo, na-realize mo, parang ang Diyos ang nag-areglo ng lahat. Parang bakit napunta ka dun sa pagkakataon na yun, sa lugar na yun, at nakakita mo yung tao na to? Naintindihan po ba natin? Can we say amen to that? Amen. Ganun po ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, hindi mo na minsan namamalayan, ba't kaya napunta ako rito? Minsan, hindi mo naman ito dating ginagawa, pero bigla mo na message to, bigla mo na isip na kamustahin. In thy Christian fellowship, ang kailangan ng mundo ngayon, simpleng, hindi po yung gifted Christian. Marami pong gifted, maraming talented, pero kulang sa sensitivity sa Holy Spirit. Ang tunay na powerful believer ay hindi lang po marunong magsalita o mag-share ng gospel o mag-T4T, kundi marunong makinig sa Diyos. At dahil sensitive si Felipe sa leading ng Holy Spirit, nadala siya sa isang tao at naghahanap ng katotohanan. At dito natin makikita kung paano ginamit ng Diyos ang isang isang ordinaryong tao ng extraordinaryong Diyos. So, extraordinary, God uses ordinary people for extraordinary mission. Ako na ulit. Tingnan natin, ano po nangyari? Sa 30 to 35. Excited na ba kayo? Yes. So tumakbo si Felipe at dinatnan niyang binabasa ng eunuko ang aklat ng propeta Isaias. Tinanong niya ito, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Ito, medyo selected lang to kaya hindi po Sumagot naman ito, paano kung mauunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? At mula sa kasalatang iyon, ipinangaral ni Felipe sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ang Ethiopian eunuch, ano ba yung eunuko? Ang eunuko po ay hindi po pangkaraniwang tao. Nung unang panahon, sila po ay mataas na opisyal sa kaharian. Okay? Sila po ay pinagkatiwala sa kanila ang kayamanan ng reyna ng Utopia. Okay? Sa Utopia, may reyna at sila po yung treasurer, taga-manage, financial manager. Ayan. Kaya po sila mga edukado, mga aral. At kasi di mo pwede pagkakatiwala sa mga basta lang tao. Diba? Marunong din sa pera. Tama? Okay? So, educated, influential, at may power, may authority, may posisyon. Pero ito po yung dagdag sa kanila. Para maintindihan natin. Ang mga eunuko ay pag ikaw ay naging eunuch o eunuko, kinakapon. Yes!
Literally, kapon. Alam nyo bakit? Kasi para, syempre, di ba, tagapangalaga sila ng may kayamanan ng reyna. Possible kasi na magkaroon sila ng, alam mo yun, di maiwasan. Para maalis yun, kinakapon sila. Naku ba? So mostly mga kapon po ang eunuko. Pero kahit po successful sila, externally, may spiritual hunger. Kaya po makinig po tayo. Ito very important po itong sasabihin ko. Kaya wag po tayong mangingini. Ikalat ang mabuting balita kahit mayaman sila. Kahit mukhang may aral sila. Kahit patagayupi sila. Kahit na, pastor, alam nyo, hindi nila alam ang mabuting balita ng Diyos. Sila din po ay gaya natin. May hunger for the Word of God. So, hindi tayo pwedeng Can we say amen to that? Can we say amen to that? Amen. Kasi yung authority natin, yung power natin, kay Kristo. At ang binabahagi natin ay salita ng Diyos, hindi salita mo. Amen? So, may spiritual hunger siya internally. So, makita nyo, may pera siya, pero may kulang. May position siya, pero naghahanap pa rin ng katotohanan. Amen? Can we say amen to that? So kahit ganito tayo kalit na church, huwag nating iiwasan yung mga tao na may kaya, may marunong. Kasi sila rin po ay naghahangad ng katotohanan. Ngayon makikilala natin, di ba, naintindihan po natin. So, kaya po, ang interestingly, no, nagbabasa ng aklat ng Isaiah itong Ethiopian na to. Ibig sabihin, religious searching siya. Kaya ganun, naiintindihan niyo ako? Kaya may mga tao po dyan na religiously searching ano ba talaga ang totoong pananampalataya, as ano ba yung naghahanap ng totoong tungkol sa Diyos. Pero hindi niya po lang naiintindihan. Nakakabasa ng mga Bible. Totoo to. Marami sa mga kakilala natin, they also reading the Bible, but they are not understanding what are they reading. They don't understand what they're reading. Tama? Walang kulang sa understanding. At dito papasok si Felipe. Nung panahon po na yon, ang eunuch madalas excluded sila sa full religious acceptance. So dati, pag eunuch ka, parang hindi ka talaga kasali sa pagdating sa mga religious. Lalo na sa Jewish system. Kaya posible na matagal nang naghahanap, matagal nang gutom sa espiritu tong taon to. Kaya po may pag-asa, parang may pag-asa pa ba para sa akin? Kasi lahat po ng tao, alam nyo po, gaano man kayaman, gaano man katalino, may hungkag sa puso. Na tanging si Jesus lang ang pupuno. Kahit anong gawin ninyo, kahit mapunta sa inyo lahat ng yaman, kahit lahat na ng pera ng mundo, sa'yo na. Meron sa puso mo na tanging ang Diyos lang ang pupuno nito. So kahit na ikaw ay maging, pagdating ng panahon, yumamang ka na, sa'yo ikaw na pinakamay-ari ng lahat ng business sa mundong ito. Alam niyo po si Bill Gates, siya po yung may-ari ng Microsoft. No? Kahit po si Zuckerberg. Alam niyo po, may kwento po yan, na lahat po ng kotse meron siya. Lahat ng yung parang si Vizcaya, nakikita niyo, dumating siya sa point ng buhay niya, na merong bagong kotse, wala siyang ganang bilhin.
Kasi parang baliwala na ang lahat sa kanya. Kasi may kulang talaga. Kaya mapapansin nyo, hindi pera, hindi kasikatan ang pupuno sa tao, kundi si Jesus lang. Kahit anong hanap nyo sa buhay, kahit anong gawin nyo sa buhay, kung wala si Jesus, lagi kang makakaramdam ng kakulangan sa buhay. Hanggat hindi si Jesus ang naghahari sa puso mo, lagi at lagi kang hahanap ng kulang, ng pangit, ng hindi maganda sa buhay. Only Jesus can satisfy our emptiness. Pansinin po natin, no? Hindi apostol si Felipe. Hindi si Pedro, hindi si Juan ang ginamit, hindi celebrity preacher, ordinary servant, kagaya natin. Yes. Pero available siya sa Holy Spirit. At iyon ang hinahanap ng Diyos. Kapatid, hindi niya hinahanap ang credential mo. Hindi niya hinahanap kung anong training meron ka na. Hindi niya hinahanap kung anong dami ng verses meron kang alam. Ang hinahanap niya, available ba ikaw? Transformation ito. Kapag ang salita ng Diyos, ipinaliwanag sa puso ng tao, nagkakaroon po ito ng buhay. At dito natin nakikita yung ordinaryong obedience can create eternal change. In thy Christian fellowship, baka may tao ngayon, sa office nyo, sa pamilya nyo, sa school nyo, sa ministry, sa online space mo, na spiritually searching. At baka ikaw ang gustong gamitin ng Diyos. Hindi para maging perfect preacher, kundi para maging faithful witness para sa Lord. At nang marinig po ng Utopian, na Eunuch, ang mabuting balita tungkol kay Jesus, hindi lang po siya na-touch. Hindi lang siya na-touch. Ano po nangyari? Nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Kaya ordinary growth produces obedient witnesses. Tingnan natin. Sundan natin. 36 to 39. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig. Meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Sinapigil na pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon sila nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Pansinin natin, ang response ng eunuch, hindi lang siya nakinig, hindi lang siya na-inspire, hindi lang siya na-touch emotionally. May response. Pagkatapos niyang maintindihan, pagkatapos niyang makilala si Jesus, gusto niyang sumunod agad. Gusto niya maging tagasunod agad ni Jesus. Ano pang hadlang na babautismohan ako? Yun ang tanong, totoong spiritual growth. Kapag totoong gumagalaw ang Diyos sa puso, may visible response ng obedience. Kaya ang transformed life, hindi lamang po yan maraming alam, maraming notes, maraming favorite verses. Ang transformed life, sumusunod kay Jesus. Para pong halaman. Kapag buhay ang halaman, may bunga. Kapag walang bunga, kahit matagal na, may problem sa ugat. Ganon din po spiritually.
Kapag lumalago tayo sa Lord, makikita po yan sa ating pagsunod, sa ating pagmamalasakit, sa ating patotoo, sa ating pagsuko at handang maglingkod. Minsan may Christian po, kahit hindi lang po dito, 10 years ng mananampalataya. I've been observed this for a longest time. Pero kapag pinag-pray niyo po sa public, Lord, pwede ba pas muna? 10 years na. Kapag pinag-share ng testimony, Pastor, mahihain po kasi ako sa simula. Pagkabata pa, ganito na po ako. Hanggang ngayon, hanggang siguro sa New Jerusalem, ganito na rin po ako. Pero kapag talagang pumikilos ang banal na spirito, unti-unting bibigyan tayo ng Diyos ng katapangan. Alam niyo po yung ripple effect? Ano yung ripple effect? Yung pag may tubig, tapos nagdato ka ng bato. Di ba may nakita niyo gano'n? That's what they call the ripple. No? Yes. Ang obedience ni Felipe, mukhang simple lang. Pero isipin natin ang naging epekto. Ang Ethiopian eunuch ay, tanda natin, official siya. Tama? Ng isang bansa. Posible, pagbalik niya sa Ethiopia, nadala doon yung gospel. Nabahagi niya si Kristo Jesus. Ibig sabihin, posible na yung isang pagkilos natin ng pagsunod, yung simpleng nag-share ka ng gospel, yung simpleng pumunta ka sa bahay, tapos nag-PCS ka. Pwedeng maka-apekto to sa henerasyon. Yung inaabot mo na tao na yan, yung kaapu-apuhan yan, pwedeng itong kontribusyon ng malaking pagbabago sa bansang Pilipinas. Amen? Maaring baka yung apo niya, yung anak niya, maging presidente natin in the future. Eh dahil na born again siya, nagkaroon ng takot, so meron tayong presidente na may takot sa Diyos. Can you say amen to that? So never underestimate small obedience. Huwag niyong maliitin yung simple yung pagpunta-punta, yung pag-usap, yung ginagawa natin, pag-pray, care, and share natin. May nag-invite lang minsan na kaibigan ng church. Simpleng invite lang. Pero yung inimbitahan, nakilala si Jesus. Amen. Na-restore yung pamilya. Naglingkod sa ministry. At eventually, naging dahilan para madumamit para maraming tao rin ang malapit kay Lord. In the Christian Fellowship, ang mission ni Jesus hindi pa po tapos. Marami pa rin taong confused, sugatan, spiritually empty, naghahanap ng pag-asa, at gusto ng Diyos gamitin yung ordinaryong katulad nating mananampalataya na punong-puno ng banal na spirito. Hindi po kailangan ni Lord na sikat. Hindi kailangan ni Lord na perfect. Kailangan niya mga handang sumunod. Paano po tayo magiging disobedient witness? Kailangan po i-share po natin yung faith natin, yung panayong ito, na natural, hindi kinabisado. Yung nagpi-PCS tayo ng normal lang, hindi dahil sinabi. Kailangan hindi po tayo robotic, no? Just share and what Jesus has done in your life. Yun lang. I-share nyo lang yung ginagawa ng Diyos sa buhay nyo habang nandito kayo sa pananampalatayang ito. Pangalawa, kailangan po mamuhay tayo visibly for Christ. Nakikita talaga. Yung ang buhay natin, dapat may pagkakaiba sa iba. Yes. Maging iba, be iba.
Diba? Amen? So, kung ganyan sila, tayo hindi. Kung sila mahilig sa Marites, tayo Lunes. Amen? Amen. Amen? Amen. Minsan po, be ready when God open doors. Pag nagbukas si Lord ng pagkakataon, minsan po yung isang conversation lang, yung, alam yung parang nagkasabay lang kayo, bigla kayong may pinag-usapan, doon na po ang simula ng transformation ng tao. Pwede niyong isingit ang patotoo nyo kay Lord. Imbis na makimarites ka, magsamarites na tayo. No? Tayo po ay ang marites natin, yung mabuting balita ng Diyos. Una, at huli po sa lahat, no, ang pagtitiwala sa Banal na Espiritu. Hindi ikaw ang nagko-convert ng tao. Hindi po ikaw ang magdadala ng tao sa Diyos. Ang Banal na Espiritu ang gagalaw sa puso nila. Hindi ikaw magbabago ng buhay. Tagasabi ka lang. Amen? Kaya mga kapatid, no, tanong na ngayong umaga, saan ka gustong ipadala ng Diyos? Sino ang gusto ng Diyos abutin mo sa pamamagitan mo? Baka po meron tayong miyembro ng pamilya natin. Baka meron tayong kaibigan, kasama sa trabaho, no? Kaklase, kapitbahay, na hinihintay lang nila ang iyong obedience. Huwag mo pong hintayin na maging perfect ka. Just say, Lord, here I am. I will go where you send me. Panginoon, salamat dahil ikaw ang extraordinary God na gumagamit ng ordinary people. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi naging komportable kami at ayaw naming sumunod. Banal na Espiritu, turuan mo kaming maging sensitive sa iyong leading. Gamitin mo ang buhay namin para sa misyon ni Jesus. Bigyan mo kami ng tapang na pumunta kung saan mo kami isinusugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.